Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At alam ko meron diyan mga nag-start na nagtatrabaho ngayon, nagkakape, naglalaba, namamlancha. Kasi after that, papunta na kayo sa inyong mga trabaho. This is the perfect time para makinig kayo dito sa Donmar TV sa mga updates po natin. Okay. Ano ba yung mga updates natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po dito kay Senator Marcoleta na nakakulong ngayon, no? Alam naman po natin kung ano yung pinaka dahilan bakit siya nakulong, no? Kung when we are talking about the legalities, given na yan, no? Pero ang tunay na dahilan dyan ay sa politika. Huwag na tayong magbulahan, di ba? Si Marcoleta po ay nakulong dahil sa kaaway niya sa politika, dahil ang pulot-dulot niyan ay ine-expose ni Senator Marcoleta itong mga flood control anomaly. So, dahil dyan, dahil nakakulong siya ngayon, edi syempre, nakasaad po sa batas natin na ang isang inakusahan, okay? O ang tawag ba dyan ay akusado, ay meron po yung tinatawag natin na meron po silang rights, no? Legal rights. Ngayon, usap-usapan ngayon sa social media kung itong si Senator Marcoleta ay makapag-bail ba? Babayad siya sa korte pansamantala while the case is going on na makapagpiyansa siya, makalabas siya at makapagtrabaho ulit sa Senado. Ang taong bayan gustong mangyari yan kay Senator Marcoleta. Pero tayong mga taong bayan, hindi po tayo expert when it comes to the legalities sa mga ganitong bagay. Okay? Ngayon, sa video na ito, maliwanagan po tayo dito sa vlog nitong si Attorney Neil Abayon. Okay? Pakinggan po natin siya at magre-react po tayo patungkol dito na ito raw si Senator Marcoleta, petition for bail. Yan po ang latest issue kay Senator Marcoleta. Ang tanong dito, legal ba ito? Non-bailable ba? O bailable ba ito? Yan ang ating alamin kung ano ang kahinatnan at magiging mangyari kay Senator Marcoleta. Okay? At higit sa lahat, no, atin ring pakikinggan ang opinion ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa issue ni Senator Marcoleta. Okay? So bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel na laging nanonood dito at laging nakaabang dito at nagugustuhan ninyo ang ating vlog, it is time for you na i-click nyo ang subscribe button sa YouTube. Subscribe na kayo dito sa Donmar TV kasi libre lang yan. Walang bayad yan sa YouTube. Subscribe na po. Updated pa kayo dito sa ating mga breaking news, sa ating mga trending na mga balita. Okay? Bago natin simulan, magpapasalamat muna ako at babasahin natin ang mga nagpapa-shoutout ngayong araw na ito. Amalia Niemes. Hi Donmar TV. Hello po sa iyo, Ma'am Amalia Niemes. Happy Monday sa inyo. Ayan. Marisa Villanueva. Good afternoon po. I'm watching here in Canada. I love watching your channel. Ay, maraming salamat naman ma'am na minamahal mo itong ating channel natin. At shout out
sa ating mga kababayan natin dyan sa Canada. Ayan. Maayong hapon, magandang hapon, Marisa Villanueva. God bless po sa inyo. Ned Phil, ayan, lagi itong nanonood dito. Salamat po and shout out. Shout out nyo po ako, Lorna Torres. Ayan, Ma'am Lorna Torres, hello po sa inyo. Ned Phil watching from the Netherlands. Please, paki-mention po name ko po talaga, Lorna Torres. Maraming salamat po. God bless. Lorna Torres! Lorna Torres! Ayan, binention ko na ha. Ma'am Lorna, maraming salamat. I love you. Maraming salamat sa iyong panunood dito sa ating channel ha. At Solid Duterte po tayo, Ma'am Lorna ha. Lorna Torres. Ayan, sinout out ko na pangalan mo. Ma'am Rimiter Teresa, God bless and happy Sunday, Donmar TV, watching from Malaysia, Solid Duterte. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Ma'am Rimiter, God bless and happy Sunday rin sa iyo, ma'am. MK Koopman, PHNL, happy Sunday po, watching from the Netherlands. Ayan, maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands. Hello po, shout out po sa inyo. Happy Sunday o happy Monday po sa inyo. Maraming salamat, MK Koopman, PHNL. Ayan, thank you po. Ayan. Ito po, sa mga nagtatanong, sa mga nagme-message sa akin, ito po yung Tumblr ni Vice President Inday Sara Duterte. Dala-dala niya ito kung saan siya lalakad araw-araw. So kung noong nakita ko itong Tumblr na ito, bumili na rin ako itong Tumblr to para magkapareha kami ni BP Sara. Ayan yung link ha sa mga gustong bumili dyan sa Tumblr na ito. Hydro Flask po ito. Okay? Donmar, ano bang special dyan sa Hydro Flask na tumbler na yan? Bakit yan binili ni BP Sara? Ito lang naman ang kung lalagyan mo ng malamig na tubig, no? Mas lalo na kung lalagyan nyo ng ice. 24 hours na yan na magiging malamig. Kung lalagyan nyo naman ng mainit na tubig ito, ay yung kape ninyo, 24 hours na yan na magiging mainit. Okay? Oh, dati ka, nilagyan ko ng Nescafe. Itong, pagbukas ko ng after 24 hours, naging Starbucks na eh. Naging Starbucks na. Ewan ko sa Tumblr na ito. Kaya pala bumili si BP Sara nito. Ayan yung link ha. Bumili kayo dyan. Dyan kayo bumili sa link na yan para may commission tayo, may barya tayo, di ba? Makapag-ipon tayo para sa ating mga tuition fee na ni Brad Stephen. Ayan. Yung aking anak. Di ba? Okay. Simulan na natin. Ikaw talaga doon, Mar. Nagnegosyo ka pa dyan eh. So, ito. Unahin muna natin ha. Itong i-play kong video patungkol kay Neil Abayon, pakinggan yung mabuti at unawain yung mabuti because this is explained in layman's term. Okay? Ito, Neil Abayon, pasok. Okay, so ang big question po talaga natin for today is whether or not meron po ba talagang quote-unquote non-bailable offense under our legal system. At ito po ay related sa final na petition to post bail ni Senator Marcoleta kahapon, August 14, 2026. So, i-discuss ko po to kasi I think may malaki pong misconception sa general public regarding sa pagpiyansa. Kasi lagi pong non-bailable ang ginagamit talaga na term. Pero in the strict legal sense, wala naman po talagang non-bailable offense, kundi meron lang tayong bail as a matter of right or discretionary bail. Okay, so yan po ang explain ko today para mas maintindihan nyo po talaga and of course para iwas din po tayo sa misinformation. And aside from that po, magbibigay na lang din ako ng mga actual examples in relation sa mga pagpiyansa-piyansa na to para mas maintindihan nyo po talaga. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan mga kasimor, at baka po napansin nyo, medyo binago ko lang yung camera angle, so let me know lang din po sa comment section kung tingin ba ninyo may nagbago or wala naman, parehas pa rin ba akong Seymour pa rin. Okay, so anyway po, tuloy tayo sa discussion.
Okay, so brief facts lang po muna tayo para maintindihan nyo talaga yung current status ng case ni Senator Marcoleta and of course yung full context po ng discussion natin. So si Senator Marcoleta po currently ay naka-detain po yun siya or kung sa Tagalog pa, nakakulong kasi po he allegedly committed a violation daw po of RA 7080 which is yung batas po natin na nagpipinalize sa krimen na plunder. So yung main allegation po against Senator Marcoleta is that he received 75 million pesos by reason of his office. Therefore, it can constitute daw po as a violation of the crime of plunder. So, ang pinaka nangyari po talaga dito ay nakatanggap po siya ng 3 donations from 3 private individuals at yung isa po sa individuals na yon ay si former Congressman Mike Defensor. At yung panahon po kasi nung na-receive yun ni Senator Marcoleta yung donations ay January 2025 which is a month prior to the start of the campaign season. So, dun po ngayon nagkaroon ng questionable area kasi alam naman natin nung 2025 si Senator Marcoleta po, di ba, he was an aspiring senator pa lang dati. Pero since hindi pa start yung campaign season, yung ina-allege ngayon sa kanya ay tinanggap niya yon nung panahon na congressman pa siya. So pumapasok daw po yung by reason of his office, yung pagtanggap. Kaya nga daw po posibleng maging krimen yun ng plunder. Yun yung pinaka-legal theory po ng case against him at present. So it's actually an interesting case kasi kung titingnan din po natin yung timelines of the situation or of the case ni Senator Marcoleta, January niya natanggap pero February, election season. So may room talaga for argument din si Senator Marcoleta na sabihin na nung tinanggap niya yon ay hindi yun for reason of his office kundi for campaign purposes starting nung February 2025 election. So yun lang yung mga nakikita kong mga possible arguments to this case po of Senator Marcoleta. Okay, so anyway po, going back to our main discussion, si Senator Marcoleta nga po ay currently nakakulong for an alleged violation of RA 7080, the crime of plunder. Tapos kung makita po ninyo dito, ang penalty po kasi for the crime of plunder is this one. Kita nyo naman po, di ba? By life imprisonment, shall be punished by life imprisonment with perpetual absolute disqualification from holding any public office. So dito po ipakita ko lang din sa inyo kasi baka magtaka kayo. Ang nakalagay pa kasi dito 75 million yung threshold ng plunder. Pero currently 50 million na po yan kasi this one is amended. So i-click nyo lang po itong section 12 of RA number 7659 para mas maintindihan nyo. So pinapakita ko lang din po yung amendment sa inyo kasi this is just one way of me reminding everyone na pag hindi po talaga kayo sure, dapat po talaga mag-double check, verify ng sources ninyo sa discussion or kung gusto nyo mas safe talaga, mag-consult po kayo or mag-contact sa isang licensed professional kasi may mga amendments po yan sa batas. So kung mahilig po kayo mag-Google or mag-AI, baka ma-miss nyo to tapos mag-assume kayo na 75 million pa yung threshold. Pero currently, plunder 50 million pataas na yan because it has been amended by this. So I would just like to emphasize that kasi kung itong 70-80 lang po titingnan ninyo ay 75 million sakto. Pero that's just additional discussion na lang po at para lang din reminder po na mag-ingat po tayo sa pag-share ng unverified information. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. Senator Marcoleta currently detained. The main allegation, violation of plunder kasi tumanggap siya ng 75 million total donations allegedly by reason of his office kasi during January 2024 pa niya natanggap which is sitting congressman po nga siya nun. But ang isa naman pong counter-argument dyan nila Senator Marcoleta ay reasonable yun siya na makonsider as for campaign purposes kasi campaign season naman na po the following month, the very following month, February 2025. At alam naman po ng lahat, public knowledge po na si Senator Marcoleta during that time has already filed his certificate of candidacy for Senate for the 2025 elections. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. At yung next po na maganda lang din i-take note niyo is yung penalty na life imprisonment kasi mas maintindihan niyo po yung concept ng next discussion natin yung tungkol sa bail pag i-take note niyo po itong life imprisonment penalty. Okay, so yan lang po for the facts of our case. Ngayon po, pag-usapan na talaga natin kung whether or not meron po ba talagang mga quote-unquote non-bailable offense under our legal system. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo. Sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so before I answer that question po, tingnan muna natin yung legal basis para mas maintindihan ninyo. So we are back in the 1987 Constitution at yung relevant provision po natin is Article 3 of the Bill of Rights, Section 13 po to be specific. So ito po yung relevant provision talaga natin dito. All persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi po reclusion perpetua or life imprisonment ang penalty ng isang krimen, ang bail po or ang pagpiyansa ay matter of right po yung tawag dyan. So when you say matter
matter of right, karapatan po natin yan. So hindi po yan pwede pigilan ng korte or kahit na sino pa man. Okay, so yung gagawin lang po ng korte dyan, i-determine niya with the assistance of the prosecutor kung magkano yung amount ng bail. Tapos pag napadala mo na, na-submit mo na, nabigay mo na po yung amount ng bail na yon, ay dapat iparelease ka na po ng korte from your detention. Again, that is for cases kung saan hindi po reclusion perpetua or life imprisonment yung penalty ng kaso. Okay, so matter of right bail po yung discussion na yon. So ang next question natin, saan papasok dito yung case ni Senator Marcoleta? Kasi life imprisonment po, di ba, yung penalty like what I showed you kanina dun sa RA 7080. So dito po yun siya papasok naman sa second part, which is when evidence of guilt is strong. Pero babalik ta rin lang po natin yan. So ang ibig sabihin po nitong when evidence of guilt is strong, pag ang krimen naman po, ang penalty ng isang krimen ay reclusion perpetua or life imprisonment, pero hindi malakas yung ebidensya of guilt, ay pwede pa rin po makapagpiyansa or mapayagan magpiyansa, mag-post ng bail ang isang akusado. So ang tawag naman po dito, discretionary bail. So discretionary bail na siya kasi meron pong requirements na kailangan mapakita yung akusado dito. Tapos kaya po siya may discretionary factor kasi re-reviewin siya ngayon ng korte, ng judge, kung na-comply ba yung requirements, which is yung requirement na dapat hindi malakas yung ebidensya against the accused. So in other words po, kahit na po life imprisonment, reclusion perpetua, or capital offense yung nakomit ng isang tao, pag mahina po yung ebidensya ay pwede pa rin siya magpiyansa. Pero hindi po siya automatic at hindi po siya pwede i-demand ng accused kasi nga discretionary na siya because of this requirement. Unlike dun sa first discussion natin, matter of right, since usually yung mga ganong cases ay hindi siya considered na severe talaga or capital offense, kaya matter of right po talaga yung karapatan ng pagpiyansa dun. Dun sa cases na bail is a matter of right, kahit na po malakas yung ebidensya, meron talagang, sabihin natin, may mga video evidence, may CCTV footage, nakita na siya talaga yung gumawa ng krimen, madaming testigo na magte-testify na tinuturo si accused talaga yung nag-commit. Pero despite the strength of the evidence, since mababa po yung penalty, ay matter of right pa rin po talaga yung pagpiyansa. Yun yung difference talaga nila. Whereas dito naman po sa discretionary bail, pag mahina talaga yung ebidensya, dun ka lang pwede na mapapayagan magpiyansa. So kung titingnan po natin or i-compare natin, kaya ko lang din sinishare itong additional discussion na to, ay may sense of ano din po kasi parang unfair kasi dun sa mga krimen na mababa yung penalty pero sobrang lakas ng evidence mo, matter of right yung mag-bail. And then yung next na lang na interesting follow-up question dito actually is ito bang requirement na yung accused yung magpakita ng evidence para makakalaya siya, makapag-post siya ng bail, hindi ba yun contradictory sa presumption of innocence? So ang titingnan lang po natin dyan, ito kasing sa petition for bail, this does not touch on determining pa the guilt of the accused, whether or not guilty beyond reasonable doubt by yung accused. So hindi to siya directly related po talaga sa presumption of innocence or sa general rules or principles sa prosecution of offenses. This is a separate proceeding po na petition for bail yung tawag. So may different set of rules din po talaga siya and requirements. At yung requirement nga lang po, ipakita ng accused na mahina yung ebidensya sa kanya. So overall po, kung nakikinig naman kayo sa discussion, I'm sure masasagot nyo naman po yung pinaka sa main question natin, which is whether or not meron ba talagang mga non-bailable offenses. So strictly legally speaking, wala po talagang non-bailable offense kasi pwede naman po mag-bail kahit na capital offense siya or mataas yung penalty. So ang nakikita ko na po kasi kaya naging common term yung non-bailable offense kasi mas madali po siya sabihin. And then kung i-compare mo rin yung mga terminologies, matter of right, discretionary bail versus non-bailable, yung non-bailable parang mas mas matunog or mas may sipa pag sa makita siya ba sa mga headlines sa balita. So yun lang yung mga nakikita ko kaya naging common. So sa madaling salita dito kung pag-uusapan natin yung patungkol kay Senator Marcoleta, meron talagang chance na makapag-bail si Senator Marcoleta. Hindi siya na ginagamit. At dahil dun sa commonly ginagamit, naging misconception na tuloy na non-bailable talaga. But again, it's not simply non-bailable, kundi discretionary yung bail. Okay, so yan lang po. Hopefully, mas naintindihan nyo na talaga yung difference at yung masasabi ko na lang din po dito na kayong lahat na nakikinig sa akin, since alam nyo na yung difference between matter of right, discretionary versus yung non-bailable offense na term, ay you also do your part po para ma-clear yung misconception na yun. I-share nyo lang din po sa mga kakilala ninyo at sa mga kausap ninyo para mawala yung misconception about non-bailable offenses. Okay, so hopefully klaro po yan. Ngayon po magbigay naman ako ng mga real world example, mga current event po in relation dito sa matter of right, discretionary at mga quote-unquote non-bailable offenses.
Pinapayagan ba talaga? Okay, so I'm sure nabalitaan niyo naman po siguro, 'di ba, yung tungkol kay Senator Bong Revilla kung saan nakalaya po siya kasi nakapag-post po siya ng 1 million bail. At ito pong bail na pinost niya ay related dun sa case na final against him kung saan it is alleged na he is involved daw sa flood control scam amounting to around 90 million pesos. So, kaya ko po ito pinapakita sa inyong lahat kasi this is a good example po of a current event kung saan nag-grant yung discretionary bail na diniscuss ko. So in other words, ang napakita po ni Senator Revilla, ni former Senator Revilla dito sa Sandigan Bayan ay mahina yung ebidensya against him kaya pinayagan siya mag-post ng bail. At since nag-petition po siya to post bail, yun po yung tinatawag na discretionary bail under our Constitution. Okay, so para lang din maintindihan nyo talaga, ang kinaso po kasi or ang isa sa kinaso against Senator Revilla dito ay malversation of public funds. So malversation po is Article 217 of the Revised Penal Code. Tapos ang nakalagay kasi niyan dito, if the amount exceeds the latter, the penalty shall be reclusion perpetua. So yung amount na exceeds the latter na to is itong 8 million pesos. So since ang inallege po against former Senator Bong Revilla ay nasa 90 million plus daw yung alleged involvement niya, papasok na itong last sentence which is ang penalty reclusion perpetua. And like what I showed you earlier, pag reclusion perpetua, life imprisonment, hindi na po matter of right yung bail under the Constitution. Ang tawag na nga po doon is discretionary bail. Kailangan ipakita ng petitioner na mahina yung ebidensya against him. So dito, nag-succeed po si Senator Bong Revilla to show the court, the Sandigan Bayan, to be specific, na mahina yung ebidensya against him. So ultimately po, ang kailangan talaga mapakita ni Senator Marcoleta dito ay mahina yung ebidensya against him. Yun lang talaga yun para mapayagan siya mag-post ng bail at makalaya din siya tulad nito kay former Senator Bong Revilla. And then yung pinaka-update lang po talaga sa case sa Senator Marcoleta so far ay isa-set na yung bail hearing niya on September 3. And may mga nakita din po akong news article kasi na sinasabi madami daw magte-testify against Senator Marcoleta. And it's actually going to be very interesting kung paano yun malalabanan ni Senator Marcoleta. Kasi Senator Marcoleta, of course, yung main defense niya, hindi yun by reason of his office yung tinanggap niyang pera, kundi for campaign purposes. So curious lang ako kung ano kaya sasabihin ng magte-testify against him daw. Kasi most likely, ang ite-testify nila nun ay by reason of his office yung pagtanggap. So ipipinpoint ba nila kung saan kaya ginamit ni Senator Marcoleta yung pera na yon, kung saan related nga sa office niya as a congressman. So yan lang po ang mga interesting din na maganda nating abangan dito come September 3. So malayo-layo pa rin po kasi currently August 14, so may mga 2 weeks pa before the first hearing. At hindi po yan isang hearing grant lang agad kasi it would also depend on the number of witnesses na ipepresent ng both parties. Kasi petition po yan, therefore it would undergo a separate set of hearings from the plunder case proper pa talaga. Okay, so yan lang po. Hopefully mas naintindihan ninyo kung ano ba talaga tong discretionary bail, matter of right, at yung mga quote-unquote non-bailable offenses. Okay, so kung gusto nyo po mapanood yung day 15 ng impeachment trial ni VP Sara, dito nyo po yan mapapanood sa video na to. And wag nyo po... Okay, so yun po, I hope na naiintindihan nyo ang paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Okay? Malaki pong chance na makalabas pansamantala si Senator Marcoleta. If mapatunayan ni Senator Marcoleta ang mahina yung kaso, mahina yung sinabi nila guilt, no? Makalabas talaga siya. Ito naman, no, ang kay dating spokesperson Harry Roque patungkol po sa issue ni Marcoleta. Magandang linggo sa inyong lahat. Sana po kayo ay nakapagpahinga at nakapagsimba. Umabot naman po ako ng maagang simba kasi ngayon narito ako nakikain sa kaisa-isang lechyonan ni Glenda dito sa Vienna. Maraming salamat. Naku, high blood pressure na naman ang abutin ko sa dami ng nakain kong lechon. Pero syempre, kaligayahan naman natin yung lechon. Kaya first time ko nakakain ng napakasarap na lechon dito sa Vienna. Salamat, Glenda, at yung mga kasama. Anyway, napabalita po na sa wakas, nakaset po for September, first week of September, ang hearing para sa piyansa ni Senator Marcoleta. Alam niyo naman po natin lahat tayo nagtataka bakit na-aresto si Senator Marcoleta. Paano naman magiging krimen ang pagbibigay ng campaign funds samantalang lahat naman po ng kandidato, lahat ng kandidato sa buong mundo na demokrasya umaasa po sa mga campaign donors para sila ay makatakbo.
wala naman po tayong batas na nagsasabi na ang gobyerno ang magbibigay pondo para sa mga kandidatong tumatakbo para lahat ng kandidato, mahirap o mayaman, makakatakbo. Sa katunayan, nung ako po'y kongresista ng 17th Congress, naghain po tayo ng ganyang panukalang batas. Pero wala pong nangyari. Kasi ayaw ng mga mayayaman. Ang gusto nila, silang mga mayayaman lamang ang kakandidato. Pero sa kaso ni Senator Marcoleta, aminadong nagbigay ng halaga itong si Mike Defensor at kanyang mga kasama, mahigit 50 million kasi talaga namang hundreds of million ang kinakailangan mo para manalo bilang senador. Sa aking karanasan, hindi ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos sa totoo lang. Saan mo naman kukunin yan? Siguro miski anak Ayala ka, anak ka ng anak ka ni Enrique Razon, hindi mo pa rin gagastusin ang sarili mong pera kung 500 million, minimum, abot pa yan ng 1 billion dahil napakamahal ngayon ng TV advertisements. No? So, kailan pa naging krimen ang pagbibigay sa isang kandidato para Senado, lalong-lalo na kung ikaw naman ay naniniwala sa kanyang paninindigan para sa bayan? Yan po nangyari kay Marcoleta. Magtakin ninyo, siya ay kumakandidato, tumanggap ng campaign funds, ginamit naman ng campaign funds para sa kampanya, nahalal dahil dito, ngayon, krimen daw yan. Kung totoong krimen yan, edi dapat lahat ng mga tycoons, dahil lahat naman sila nagbibigay sa mga kandidato, lahat dapat makulong sa krimeng plunder. At kung totoo yan, wala ng elected official, lalong-lalo na sa Senado, Presidente at Vice President, ang dapat ang nakakalaya dahil lahat ng tumatanggap ng campaign funds, kung tama ang reasoning dito sa kaso ni Senator Marcoleta, dapat silang lahat ay makulong dahil sa plunder. So sa akin malinaw po, hindi plunder ang pagbibigay ng campaign funds. Unang-una, ang pera naman po, hindi lang galing sa gobyerno. Pangalawa, wala kang inaasahang kapalit niyan kung ikaw ay sumusugal sa isang kandidato. Dahil there is no such thing as a guaranteed victory. Mabuti sana kung yung pagbigay mo ng pera ay garantiyadong mananalo siya at alam mo na ang iyong kapalit. Pero wala pong ganyang garantiya sa pagtakbo, lalong-lalo na sa Senado, lalong-lalo na sa kaso ni Senator Marcoleta, na nung una, nung 2019 ay tama, 2022 pala ay nagsumite ng kanyang candidacy for the Senate pero bumitaw sa bandang dulo dahil wala nga siyang pera pang advertisement. At alam niya na para manalo para senador, dapat hundreds of million ang ginagamit para sa advertisement para magkaroon ng name recall. So ngayong nagkakuha sila ng konting pera, nagkaroon ng konting advertisements at saka endorso ng iglesia, nanalo naman siya. Pero hindi po yung garansya. Kaya nga po nagtataka ako paano naging plunder yon. Siguro isinasabi ng prosecution at ng mga bangag administration yung katotohanan na siya ay kongresista noon, tumanggap siya ng pera para sa kampanya niya. Yan ay plunder na dahil yan ay pagtanggap ng isang gift or consideration kapalit ng suporta ni Marcoleta kung siya'y mananalo. Sa akin po, malabo yan. Dahil yung ganyang siste, wala kang garansyang mananalo eh. Minsan na tumakbo si Marcoleta para senador, bumitiw last minute dahil alam niyang di mananalo at bumalik sa Kamara ng Representante. Yan po ang pinakamalakas ebidensya na hindi po pwedeng maging gift in consideration of a promise ang pagbibigay ng campaign funds kasi nga po hindi garansyado mananalo si Marcoleta lalong-lalo na bumitiw na siya noong unang pagkakataon na siya ay tumakbo. Pero ano ba ang proseso? Well, alam niyo po, nagkaroon ngayon ng bagong revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. In fairness, ako pong naghawak ng kidnapping case laban do kami Driaga, yung sinungaling na dinadawit si VP Sara sa pangungurakot. Ang sabi niya ay siya daw ay bagman ni Inday Sara at kaya lang daw siya nakakulong dahil daw mas malog po dahil tinulungan daw niya yung mga magsasaka na dinangrab ko raw. Wala pong katunayan yan dahil una-una hindi naman siya kakilala ni VP Sara. At pangalawa, wala po ako linangrab. Yung mga nagre-reklamo ng land grabbing, sarili niya po mga kaibigan na tao po yan. Nakita ko po sa sariling Facebook post ni Madriaga kung sino yung mga yan. Nagkunwari lang po silang mga magsasaka pero hindi naman po sila taga roon, no? At yung kaso po na sinampa sa amin, may isa pong nagsampa ng kaso, na-dismiss na po yan, no? Kaya wala pong katuturan yung pagbibintang niya. In any case, ang proseso po, nagulat ako kasi medyo matagal na ako hindi umapir sa korte dahil ako nga po ay naging kongresista, bawal umapir ng korte. So from 2016 to 2019, bawal ako. Tapos nung ako'y sumapi sa Malacanang, bawal din akong mag-practice full stop, no?
So 6 na taon ako na wala in action sa hukuman at itong kaso ni Madriaga ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ako sa hukuman. At yan naman ang dahilan kung bakit sigurado ako, miski wala akong posisyon sa gobyerno, maligaya ako pag ako'y nasa loob ng hukuman because I'm really meant to be in a courtroom. Parang ang tubig ay para sa isda, si Harry Roque para sa loob ng hukuman at para sa litigation. So doon ko po nalaman yung revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. Mantakin ninyo, hirap na hirap ako. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag private prosecutor ka, ikaw talaga hawak ng lahat. Nandun lang yung piskal, kailangan nandun siya physically everyday kasi sasabihin nila under the direct control and supervision of the public prosecutor. Pero mantakin ninyo, within 30 days, kinailangan naming ipresenta ang pinakamalakas naming ebidensya para patunayan na ang ebidensya of guilt is strong. Dahil ayon sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right. Ang pagpapiyansa ay karapatan ng mga nasasakdal except doon sa mga nahaharap sa tinatawag nating capital offenses. Yung mga seryosong kaso na ang pinapataw na parusa ay panghabang buhay gaya ng kidnapping for ransom. So some 30 days para to prove that evidence of guilt is strong, siguro po nagpresenta ako ng 12 mga testigo. Kada hearing, syempre, ilang abogado yung kalaban ko kasi parang 8 o 9 na mga akusado yan, no? Bukod pa kay Madriaga, may kanya-kanyang mga abogado. So kada hearing, mga 3 araw bago matapos ang cross-examination, nakikita nyo naman na hearing ngayon sa impeachment, ganyan kahaba ang cross-examination, mas mahaba pa sa direct examination. So talagang pagod na pagod ako talaga noong mga panahon na yon dahil wala namang iba sa aking opisina na naisawakan yan dahil bandido talaga ang reputasyon nitong si Madriaga. Sa katunayan, kaya binalik ang security ko miski hindi na ako kongresista o member ng cabinet ng mga panahon na yon dahil na-verify ng PNP na may security threat sa akin. At ngayon ko lang talaga nalaman sa bibig mismo ni VP Sara na talagang ang nagbanta talaga itong si Madriaga sa buhay ni VP Sara at sa buhay ko. Sa totoo lang po, akala kong banta labang kay VP Sara lamang. Hindi naman ako nagtataka kasi VP siya. Ako naman, sino naman ako para bantain? Ako yung ordinaryong mamamaya, kain lang na kain ng lechon. Ba't naman ako pagbabantaan ng buhay? Pero anyway, na-verify po. Na-verify ko. Kailan lang nga po yan, no? Galing sa bibig mismo ni VP Sara na talagang binantaan kami ng buhay niyang Madriagang yan. Pero napakahirap po ng proseso dahil ako nga ang prosecution, parang 12 ang pinrepresenta ko, 12 araw for direct examination, tapos nagdadalawa 3 araw for cross-examination all in 1 month. In fairness dun sa judge ko, napakagaling, she stuck it out with the deadline. Under the new rules, 30 days to resolve. Ibig sabihin, hindi lang pagbibista, kinakailangan meron pang resolution within 30 days. At dahil magsisimula na ang trial ni Senator Marcoleta sa September 3, kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang by October 3 or thereabouts, dapat meron ng resolution, dapat nakapagpiyansa na siya. Pero ang hirap po dito sa revised rules of criminal procedure, tinanggal nila yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman sa simula pa lang ng paglilitis yung determination of probable cause. Gaya ng kaso ko, walang kaebidensya, syndicated human trafficking, non-bailable. Pero wala naman sila ebidensya. Ang ebidensya lang nila, isang papel na nagsasabi, legal daw ako nung Lucky Star. Wala nang ibang ebidensya. At saka sinamahan ko yung isang empleyado ng kliyente ko na sa isang ejectment case, hindi yung Pogo Company. Yung ejectment case ay laban sa kumpanya na nagpaupa doon sa Pogo Company. Ano na raw yun? Syndicated human trafficking na raw yun. Kung hindi tinanggal yung provision na pwede kang himingi sa hukuman na nagdidinig ng kaso na mag-determine ng probable cause na mula pa lamang, dapat na-dismiss na yung kaso ko. Dapat walang kulong. Ganyan yung nangyari sa kaso ni Ping Lacson nung siya ay inakusahan doon sa Kuratong Beleleng. Yung RTC judge sa Manila ay naghain sila ng motion for probable cause at nagdesisyon naman yung hukuman na walang probable cause, kaya miski nagtago si Ping Lacson, na-dismiss ang kaso dahil wala ng probable cause. Pero ngayon po, para mapabilis daw ang paglilitis, tinanggal ng hukuman yung karapatan na humingi ng determination of probable cause. Instead, ang sabi ng Korte Suprema, dapat within 30 days, pag nag-file ng petition for bail, meron ng resolution. Pero kailan ba na-aresto si Sen. Marcoleta? July 6.
Sabihin na natin magdedesisyon sa October at bibigyan siya ng bail. July, August, September, October. 3 buwan pa rin siyang makukulong. Despite the fact na mahina ang ebidensya. Sa akin, ang dapat ginawa ng Korte Suprema at sana dinggin naman ng Korte Suprema itong aking suhestyon neto, ibalik yung determination of probable cause nang sa ganon, walang kahit sino ang pwedeng maging biktima ng tanim kaso na ginagawa ngayon ng bangag administration. Kaya nga po sinasabi ko, undeclared martial law, kasi nga, pag ikaw kinasuhan ng non-bailable case, wala ka ng karapatan lumaya hanggang ang hukuman ay magbigay sa iyo ng piyansa. Kasi wala na nga yung remedyo ng determination of probable cause. So gaya ni Marcoleta, sigurado ko wala siyang pananagutan for plunder, pero ganun pa man, dahil tinaniman siya ng kaso, 3 buwan pa rin siya makukulong. Sabihin na natin na mag-rule ang hukuman na walang probable cause. Pero kapag nagsabi ang hukuman may probable cause, patay. Kinakailangan munang tapusin ang buong ebidensya ng prosecution. Aabot siguro yan ng hanggang 1 taon o hanggang 2 taon. Tapos ang susunod na remedyo ay demurrer to evidence. Sabihin mo na lahat ng ebidensyang pinresinta, sabihin mo ng totoo ay hindi sapat para makonvict si Marcoleta. Ganun pa man, kung hindi madidismiss o kung hindi siya magbibigyan ng piyansa, ibig sabihin, makukulong siya ng 1 at 2 taon. Kaya po yan, undeclared martial law. Kasi sa martial law, pag ikaw nakulong, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, wala kang remedyo para questionin yung basihan ng pagkakaso sa'yo at pagkakakulong sa'yo. So in effect talaga, itong ginagawa nilang tanim kaso para sa non-bailable cases laban sa akin, laban kay Kubuloy, laban kay Jinggoy, laban kay Marcoleta, laban kay Mike Defensor, at soon, laban kay Lauren Legarda, laban kay Leandro Lebriste, yan po ay patunay na meron ng undeclared martial law dahil garansyado po yan. Minimum 3 months na pagkakakulong miski wala kang kahit anong ebidensya. Kaya ang solusyon, panawagan ko sa Korte Suprema, ibalik yung karapatan ng akusado na magsampa ng motion para mag-determine ng existence of probable cause at huwag tatanggalin yung rule na kinakailangan sa loob lamang ng 30 araw, 30 days, mag-hearing at magresolba ng petition for bail. Otherwise, kawawa po ang mga akusado, lalong-lalo na sa isang bangag administration na ginawa ng pulisiya ang tanim kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon nito. To Senator Marcoleta, actually, nagpasabi ako sa kanya kay VP na pakikamusta si Senator Marcoleta at pakisabi sa kanya na nagigilty ako na siya nakakulong. Ako naman ay naririto kumakain ng lechon sa Europa. Pero hindi ko kasi matanggap ay magpapakulong ako muli, miski 1 araw muli dahil nakulong ako na 1 araw sa Kamara ng Representante na wala akong kahit anong paglabag sa batas. Sa akin, napaka-importante ng karapatan sa kalayaan na sa totoo lang po, mas mabubuti pa sa akin na mamatay kaysa makulong uli na wala akong kahit anong pagkakasala na ginawa sa ating bayan. So Senator Marcoleta, I wish you the very best. Stay strong dahil alam naman natin, suportado ka ng taong bayan and you have ensured your rightful place in history bilang isa sa makabagong bayani para sa ating bayan. The same goes for Mike Defensor. Stay strong, both of you. And may you get the prayed bail, even if it meant na nakulong na muna kayo ng 3 buwan. Talagang walang ya ang mga bangag dito sa administrasyon nito. Lalong-lalo na yung pinakamalakas at pinakamalaking bangag. Ang pangalan ay si Bongbong Davangag. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Laban lang po tayo. Ayan, so narinig nyo ang opinion ni dating spokesperson Harry Roque. Libre kayong mag-comment sa inyong opinion sa comment section. Paki-like, paki-share na lang po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!